teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Pag-ibig ni Yahweh ay di nagmamaliw, sa tuwi-tuwi na aking aawitin. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig. Ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Good morning to every all. At muli, kayo ay wini-welcome namin sa Saturday edition ng GMJ na awit ng Pag-ibig Patriarch Edition. So sa umagang ito, kasama ko ang ating mga kapatid at mamaya ay marami tayong pagkikwentuhan tungkol sa mga karanasan, lesson learned, challenges na pinagdaanan ng bawat isa. Kasama ko sister, tawag ko sa kanya Sister Bikay. No? Yan ho yung tawagan ng mga magkakakilala, Sister Bikay. And of course, kasama niya dito ang kanyang anak na si Brother Iko. Ayan. Pero bago tayo patuloy, tayo magkakaroon muna ng maikling panimulang panalangin. Tawagan lang si Sister Bikay.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, muli pinupurit pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa nyo sa aming lahat. At dalangin ko na kayo ang manguna sa amin, sa aming mga sasabihin, sa aming mga isi-share sa bawat isa na magkaroon po ng kaliwanagan sa bawat isa. And I pray na kontrolin nyo po ang lahat ng aming mga gagawin sa buong GMJ, Panginoon. Salamat po, Panginoon, mangusap kayo sa lahat ng aming sasabihin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ayan. So, bati muna siguro, no? Tawagan natin si Nico, kung sinong gusto mong batiin. Naghahanap siya kung sino, ikaw yun. Bati lang kung sinong gusto mong batiin. Good morning, Jesus. CSM, binabati ko po yung mga CSM na nanonood. Hello po, good morning po sa inyo. Kay Kuya, hello. Oh, okay. Siyempre, ang nanay, babati rin. Thank you, Lord. Binabati ko lahat ng mga nanunood at lahat ng mga audience namin ngayong umagang ito. Thank you, Lord, sa chance muli na kami magamit sa kanyang gawain. Ayan, thank you, Lord. Sabi nga nabigay sa akin, expose na ako dyan. Sabi niya, ano pa ang pwede kong sabihin? Medyo naiiba yung ating tema sa awit ng pag-ibig ngayon because parang it's more of getting to know the people, especially the workers and the kids, more deeply. Kasi nakikita nga si Iko dyan, di ba? Ay, ganyan lang. Pero sino ba siya talaga? Kaya sabi nga namin sa kanya, hindi kami bida dito, ikaw. Okay, ikaw ang aming, kumbaga, bibigyan ng tuon. Pero bago tayo dumako dyan, tanong ko muna si Sister Bikay, no? Vic, alam natin yung, how long ago nung si Brother Tony ay Lucky Lord na? Ilang taon na? 4 years na siya last December. Okay. So, nakita naman namin kung gaano kahirap yung sabi mo nga kanina, kikwentuhan tayo kasi bigla. No, hindi bala kung nagkasakit, nakikita mo pa, pero bigla. So, we understood, or even understand pala na why you had such, parang trauma na rin, no? Sino si Bikay noon at sino si Bikay ngayon after 4 years? Thank you, Lord, no? Medyo mahirap in a sense na kasi dati, I don't decide things. Si Pastor Tony lahat ang nagde-decide. Kung mag-decide ako, sasabihin ko pa rin sa kanya at siya pa rin ang last word. Sa mga bata, sa decision sa buhay namin bilang pamilya, si Pastor Tony lahat, hindi lang halata, no? Pero siya ang nagde-decide kasi iba talaga pag yung head of the family ang nagde-decide, di ba? So, kahit minsan kontra ako, pero siya pa rin, kunyari sa bakasyon, sa school, di ba? Lahat yan siyang final say. Siya talaga mga major and even minor decision. Yes, kahit sa mga bata, pag hindi ko na kaya, isusumbong ko sila sa kanya. Pag minor, ako, na muna. kunyari papaluin, pag di na kaya, nung malalaki na hindi na kaya. Hindi pwedeng So, paluin. kailangan siya na. Sasabihin ko na lang sa kanya, eto si ano, ganyan, ginawa, ganyan. So, siya ang magsasalita. Medyo nakakatakot kasi pag padre de pamilya na yung nagsasalita. Totoo diba? naman yan. At that's biblical, no? Na talagang even the Lord acknowledge and recognize and endorse na ang head of the family talaga ay ang ama. Yes. Kasi nandoon ang blessing pagka Yes. sumusunod. So, wala na si Minister Tony. So, how are you handling the new environment, kumbaga, na ikaw na magdidesisyon? Yeah, Gaano kahirap, gaano kadali? Yeah, medyo mahirap, pero ang natutuwa lang ako kasi hindi ako mismo ang nagdi-decide. Medyo akin yung final, pero kailangan kausapin ko sila. Silang dalawa, nung anak ko, yung finances, ganyan. Like, last time, nasira yung sasakyan namin, di ba? So, medyo mahal. So, ang tanong ng anak ko, paano to, mama? Hindi naman namin pwede iwan yun sa Tarlac kasi doon nasira So, hindi naman namin pwedeng itapon na lang natin yan kasi, di ba? Yung ganun ba? So, sabi ko, agad-agad, sabi ko, sige, pagawa natin. Minsan yung panganay ko sasabihin niya, ikaw yung nag-decide niyan di ba? Pero saan ako kukuha ng finances? Budget, Of course kay Lord, pero may gagamitin si Lord. Sabi ko, sige, hati tayo. Di ba? So, ganun, kailangan kausapin ko sila. Hindi pwedeng ako lang, eto yung kailangan natin,
eto yung gastos natin sa bahay, eto yung binibigay Ilang taon nyo. na silang dalawa? Pareho silang working na, no? Yes, working Ilang na. taon na yung panganay mo? 27. 27, okay. Nag-isip na. Tapos si Iko, how old are you? 23. So malaki rin ang gap nila, no? 3. Oo. Almost 4. 4, oo. So, yung going back to that question, sino na si Bikay ngayon? Ano yung pagbabago ni Bikay nung una? You have to make a lot of adjustment. Paano ka nakapag-adjust ngayon? Generally, as a person, as a mother, paano mo nagawa yung adjustment? Isa lang kasi ang alam ko talaga. Nung nawala si Pastor Tony, kailangan ko ng katuwang. Which is si Lord talaga. Si Lord talaga yung katuwang ko. Kay Lord lang talaga ako pwedeng humawak. Mhm. Siya lang talaga ang pwede kong yung pag-ibig ng Diyos, yung gaya nga ng kanta natin kanina, di ba? Mhm. Yung pag-ibig ni Lord, yun kasi ang yun talaga yung naging motivation ko na hindi yung pag-ibig ni Tony lang, kundi higit yung pag-ibig ng Diyos. So, ganun kahalaga talaga yung relationship natin sa Diyos na pag dumarating yung mga crisis period na ganyan, meron kang fallback. Yun talaga yun, yung Oo. Word of God. Kasi Oo. sabi ko, bakit nangyari ang bata pa? Oo. Bakit walang sign? Oo, Bakit oo. bigla? So you have many questions at then. Yes. We would understand because Oo. medyo talagang biglaan lang, Oo, yun nga kasi, yun din ang nag-hold sa akin, yung Word of God. Kasi di ba, yung may oras lahat sa Psalm 90, di ba? Yun yung time is up, pag time is up, time is up. Pero lagi kung ako lang nag-iisa, lagi kong iniisip, bakit agad-agad? Yun nga yung sagot nun time is up na niya Pero minsan di ba parang, bakit Siyempre, bata siyempre. pa? Pero yun talaga yun. Salamat na lang, meron tayong biblical foundation na hindi naman natin masasagot lahat ng ating tanong sa buhay. Yes. Mamamatay na lang tayo, marami pa rin tanong. Yes. But we have the foundation, unang-una ay yung relasyon natin sa Diyos. Kaya yung mga salita niya ay hindi lang natin pinaniniwalaan, pinaninindigan natin. Kaya in spite of, kasi emotion yan hindi umalis yan Emotion, ito reality. Yes, I know this is the time na kukunin na yung husband ko, but at the same time, I cannot tell that to my emotion na huwag kang mag-grieve. Yun we're being humans. So makita natin dito yung merong tinatawag na transition. Nagkaroon ka ng transition. And masasabi mo bang right now as a mother and as a person for that matter na mas matatag ka na uli, mas what would be the best term? That you're more prepared for the new challenges that will come. Yes, yung mas strong. Kasi kung sa tao ako nananangan, kung kay Pastor Tony lang ako humawak, wala na rin ako, di ba? Yes. Kasi dumating ako sa point na ayoko na rin, gusto ko nang mamatay. Mhm. Pwede na akong mamatay pala, hindi naman yung magpapakamatay, no? Pwede na akong kunin ni Lord, sama Kaya na lang may ako. naisip ka, yung dalawa. Pero yung na-realize ko nga, kasi dun sa mga experience ko, sa naranasan nila, kasi umiiyak na lang bigla, Oo, sila rin. magpapapray. Oo. Talagang may struggle kami na hindi namin masyadong nakita. Pero dumaan pala kami sa struggle, parang depression na. Without you knowing it. Oo. So sabi ko, hindi po pwede to na kailangan pa ako ng mga anak ko. Paano ka naging support system? Kasi nakita ko yung grief nila talaga No? Both of them. Hindi lang isa silang dalawa talaga Nakita ko yung, all of us saw that, no? Yung grief na parang, wow, parang kulang na lang sabihin, sama na kami. Yun ang naramdaman ko at that point Pero paano ka naging support system sa kanilang dalawa? Kasi tatlo lang naman kayong mag-aano dyan. Yun yung nakakatuwa, no? Kasi naging open kami sa isa't isa. In what way? Lahat ng bagay, yung emotion, kasi syempre sinasabi nila, pero ako hindi ko sinasabi. Doon nga, dumating kami sa point na, kasi nag-aaway din kami na. Kasi dumating sa point na si Brother Iko, umuwi siya ng gabi, na yung fear ko ba, na baka may mangyari sa labas, so hindi po pwede. So, Hindi siya nagre-rebelde. He was just trying to go through the process. Parang yes, ganon. pero hindi niya sinasabi. Okay. So kinikimkim niya lang. Mm-mm. So, So, paano ang mo siya sinuportahan doon? So kinausap ko siya. Sinabi ko rin yung nararamdaman ko na yun nga, okay na akong sumama sa papa niyo, pero hindi pwede. Kasi nandyan pa kayong dalawa. Mhm. So
sinabi ko yung sa loobin ko, naging open ako sa kanila. Doon din sila, nangyari din sa kanila, naging open din sila sa akin. Walang secret na. Oh, Wala nang okay. secret. Lahat, pati sa Sa lahat ng girlfriend, bagay. sa mga Oo, lahat, sa ah. work, wala nang secret. Oh, So, mas madali yun kasi mas madali mong i-handle pag open ka. Open ka na, ipag-pray na, o sige, pag-pray natin yan, kung ano yung mga naging problema. Kasi, di ba, normal naman na may secret. Kahit nanay ka pa, normal na may secret yung mga bata. Pero, this time, kailangan sabihin mo. Kasi para alam namin kung saan kami mag-i-stand. Kasi naalala ko tuloy yung experience ni Brother Iko, yung nawala yung cellphone niya, yung inano siya ng sa bus. Sino? Si Brother Iko. Tapos galit siya sa sitwasyon. Pero nagkaroon siya ng fear na sumakay na ng bus. Pero hindi siya pwedeng mag-work na laging may sasakyan. Parang nagtrabaho ka lang sa gaso, di ba? So, sabi namin, hindi mo kami kaaway, kakampi mo kami ni Kuya. At sa sitwasyon na yan, wala na tayong magagawa. So, kailangan magsalita ka, hindi ka pwedeng, hindi ka iimik sa amin at parang galit ka sa amin ng Kuya mo. Kasi pag gano'n, nagdo-domino effect. Di ba na, galit ka, hindi ka imik sa amin, galit na rin ako. Naghuhulaan kayo. Oo, nanay ako, sasabihin ko, galit na rin yung kuya kasi tayo bang may kasalanan sa nangyari? Walang may kasalanan nun, sitwasyon yun di ba? Okay. So, hindi po pwede. So, mag-open ka. Sige, tanong ko si Iko. At that point, nangiti sabi niya, ako na. Ang hirap kasi Ikaw na. kay Pastor Tony. Hindi. We saw you, grieving, and we respect that. Paano mo siya pinrases na nakarating ka sa point ngayon na sabihin na natin mas okay ka na ngayon, right? Yes. So ano yung prosesong dinaanan mo? Actually, hindi ko po alam yung process na ginawa ko. Pero You can tell us the experience pa paano. kasi yung time na kasi nangyari kay Papa is, si Mama lang talaga yung nilalapitan namin. Yun lang po yung sabi niya nga po yung bigla kaming gigising or iiyak. Tapos magpapapray ng madaling araw. Biglaan po yung bigla kami magigising. That's ayun po yung magandang process din kasi nga nagiging open nga po kami kay Mama kung ano yung nararamdaman namin after nung kay Pastor Tony. Tapos ano lang siya time goes by lang po talaga yung process, hindi namin siya minadali. Kasi ang hirap kasi. Then yun nga, may ano din po ako, sinasabi ko kay Mama minsan parang ayoko pag naiisip ko si Papa parang gusto ko ibaling na lang sa iba yung iniisip ko kasi parang ang hirap nung damdamin parang ganun kasi parang bumabalik sa lahat talaga hanggang ngayon po. So yun po. Paano naapektuhan itong, how did it affect your relationship with God at that point? No judgment. It's just that's what you experienced at that point. Sino si Nico at that point? Ano yung relasyon mo nung mamatay ang father mo sa Diyos? Actually nga po, mas lumapit po kasi lagi po nagre-remind si Mama sa amin. Kasi nga, lagi po nagre-remind si Mama yun nga, parang mag-join kayo sa activity ng church. Lagi po kayong, parang magpagamit po kayo lagi. Sila sa band, sa kung saan man po. Lagi kayong, kasi yun po yung kagustuhan ni Pastor Tony. So, lagi niya po kami nare-remind sa ganun. So parang minsan nga nagloloko kami nila Mama kung mabigyan nga siya ng chance na makapag-outreach. Siya lang mag-isa. Yun, sasama kami dalawa ni Kuya. Kasi yun yung parang yun yung bonding namin nila Papa before So yun po. So maganda yung naging reception ninyo, although you were going through the grief process, na hindi nyo itinago sa bawat isa yung emosyon, and at the same time, hindi nyo itinago ang sarili nyo sa mundo. Kasi kung talagang it was, sabihin natin, serious depression, mawawala ka Pero ang ganda nung sinabi mo na your mother encouraged you na wag kayong mag-stay dyan. Sumama kayo sa mga activities. Be a part of the life. No? Life goes on, di ba? So, sinabi ng mother niyo sa inyo na patuloy kayong mamuhay in spite of. At yun nga, sabi niya, dumating ang panahon na nag-heal. No? And I'm sure it's a continuous healing until now. Okay. So since ikaw ang bunso, hindi nga ba? Kasi mas matangkad siya, kaya akala ko siya yung panganay. Bilang bunso, how do you see your role sa pamilya? Kasi lalaki ka. Okay? Ang nawala ay lalaki. So, ano ang papel mo? Hindi na bilang bunso, bilang anak sa iyong nanay, sa pamilya. How do you see yourself right now?
Parang naging responsible kami kay mama. So, mas gumanda. Yes Pinas- po, in the, some way po. Kasi parang, like pag nagkakasakit si mama, parang hands-on kami ni kuya eh. Parang ganun. Ganun po. Kasi yun nga po, wala nang partner si mama. Parang kami na ng dalawa ni kuya. Parang ganun po. Kami yung pumalit parang kay papa. Parang ganun po. So you took upon the responsibility na we will take care of our Yes, mom. No? Kaya nakita ko kayo, pag nag-outing kayo, parang, parang barkadahan di ba? Pag makikita ko yung picture, nasa na naman itong mag-iina na ito? So, yung bonding, mas lumalim. Super po. Ayun po yung, si kuya rin po kasi parang pasimuno na. Since nung nawala nga po si Pastor Tony, parang gusto niya kami iban talaga. Kasi nga po, yung doon po sa nag-start talaga sa outreach po. Kaya parang pag nakita niyo sa pictures, sa Facebook ni Mama, ni Sister Maribik po, is puro camping. Oo, why camping nga pala? Lagi kayo nasa ilog. Yun nga po, sa outreach po talaga siya parang nagbe-base po talaga kami. Kasi nga, namimiss namin yung ganung gawain before po. Katulad talaga. sa Laia man, sa bundok. Sa Kipot po. Maganda yung lugar na Yes yun. po, I've yung been there. Oo. mag-hike kami nila Pastor Tony. Oo. So, yun po. So every time you go out, nagbabanding kayo, and then you make sure that your mom is treated well, you give her the best. So minsan yung crisis sa buhay, masakit talaga. Pero at the end of the day, Romans 8:28 talaga, God makes all things work together for good for those who love Him. So in a sense, masasabi mo bang mas nag-mature ka ngayon after that? Opo, super po. Parang, hindi ko na po kasi iniisip yung sarili ko na lang. Yun nga po, bunso nga po. Siyempre, parang, kailangan attention nila sa akin. Hindi ba? Opo. Pag bunso Pero ngayon po kasi hindi na po ngayon parang ganun po eh. Since na marami na po kami napagdaanan. Sobrang grabe nga po yung nangyari. So, hindi na po yung tungkol sa akin. Tungkol na po sa aming tatlo. Yun po. So it's one family na nagno-nurture ang bawat isa. Ang ganda kasi kung makikita nyo, everyone is doing his part or her part na anong makocontribute ko para mas mag-mature pa. Ano ba sa ganong paraan, kagaya mo, sabi mo nga, bunso ako, dapat ang attention sa akin. Pero instead, yung hindi magandang pangyayari ay dinala siya sa point na nag-mature siya at ang tinanong niya, ano ang pwede kong i-contribute? And the same case with your older brother. Yun din ang ginagawa niya. So, in a sense, ninurture ninyo ang bawat isa. At dahil doon, para bang may aha moment na, wow, ang ganda, ang ganda. Masasabi mo, ang ganda-ganda ng pangyayari after all that? Hindi ko po siya masabi kasi Sige, go. hindi pa rin namin kasi ma-accept talaga yung nangyari. Pero yung result po na nangyari, yes po, rin po, some way din po. Kasi hindi naman po namin control yung situation before, pero yun nga po. Kasi hindi rin po talaga namin ma-accept hanggang ngayon po, pero yun. Siguro it's more of the mind now, no? No, not so much on the emotion. Kasi dati emotion talagang. Ngayon is dumating ka sa, kailangan kasing i-heal sa atin is not only our mind but our emotion And by the grace of God, unti-unti, because you cannot talk about it. Ako nga, hinihintay ko kanina na ano ang magiging reaction ninyo when we talk about it. Pero nakita ko na dumating na kayo sa point na sabihin natin na na-accept nyo, siguro in a sense, hindi ganun kadali, pero na doon ka na sa point of acceptance na, okay, ito na to. And I have to move on. Kaya ako tinanong yan, kasi a lot of our kasama sa church, they go through this. And some have the problem of paano ako mag-move on. At napakagandang example yung pinakita ninyong mag-iina na hindi kayo nanatili doon sa, di ba, kasi bitterness, di ba, question, hindi kayo nanatili. You process it. Yun ang mahalaga. You deal with it and you process it. Tanong na joke, what if your mom decide to get married again? Parang never po. kahit siya po, hindi na rin po. Just in case, sabi niya, look, I'm still young. It's not for anything else. Pero I need companionship. Kasi isang araw, kayong dalawa, aalis at aalis kayo dahil mag-aasawa kayo. So sabihin sa inyo ni ma'am ninyo, I have a new companion and we're planning to get married.
baka sabihin nito, nasashock pa nga ako doon sa una, may bago na lang question. Ano ang magiging reaction mo in that case? Actually, hindi ko po naiisip po talaga yung reaction ko. Pero sa akin po kasi ayoko na. Ayaw namin. Ayoko nang Parang hindi papaano. pwede. Hindi po pwede. Which I would understand, no? Parang ito yung inalagaan mo, minahal mo, tapos biglang mo bababay, no? But we understand that, no? It's a hypothetical question na masarap tanungin sa mga ganyang situation na, again, it's something that has to be processed. So, ano masasabi mo sa kanya ngayon na may mga kinikwento siya but we're not going through there na nung bata ka pa and everything. How has he matured now? Sabi niya, huwag ka magkamali ng sagot. How has he matured now as a person at 23? Hindi mo na kailangan ikwento yung nakaraan, pero ano yung nakikita mo ngayon, sabi mo na, mapalad ako, Lord, anak ko siya? Actually, nag-matured siya sa age din siguro. Pero kasi sa akin, parang siya pa rin si Iko yung baby na Iko. Sinabi na eh. Hinihintay ko yung... Yung kulit niya, actually, siya yung makulit talaga. Binubuli niya ako, pinaprank niya ako. Talaga? Di ba minsan pinaprank niya ako, tapos pinupost niya pa yun sa Facebook. Di ba? Siya yung parang normal thing na pwede niya akong asarin kahit piko na ako sa kanya. Di ba? Yung ganon. So, yun yung, kasi ano yun eh, siguro yun yung relasyon kasi namin. Okay. So parang hindi nag-change maliban sa edad. Mhm. Hindi nag-change kasi ultimo sa responsibility. So siya, 'di ba, tingin niya matured na siya, pero sa akin, siya pa rin yung bunso. Ang pinakamaganda lang sa part ko kasi kahit anong sabihin ko sa kanya, kahit na pangit yung sabihin ko sa kanya dahil sa ugali niya, hindi rin siya napipikon. Alam mo yun, yung nanay relasyon talaga ng nanay at Ganyan anak. kamahal ang bawat isa. Diba? Ano talaga, yung sobra talaga siya. Yung sobra siya na kaya niya akong alam niya yung limit. Yung limit Pero ko ba? ipupush niya yung limit. Oo, sobra talaga. Gaya nung kanina, yung reaction niya, normal lang yan siya. Yung ganun. So, yung question mo, anong ginagawa mo? Wala, hinahayaan ko siya, di ba? Kasi yun yung control ko sa kanya. Hindi naman natin pwedeng patulan yung mga bagay-bagay. Hindi mo na pwedeng kurutin yan, hindi mo na pwedeng titigan Hindi na, yan. ikaw nang masasaktan kasi, di ba? Makapal na yung balat. So, ang ganda kasi, hindi nag-mature in a sense na nagkaroon ng boundaries na matanda na ako, dapat ito na yon. Andun yung playfulness pa rin niya. Hindi nawala yon. Kaya lang sa mga nanay, ganun talaga. Kahit 50 ka na, tingin pa rin niya sa'yo, baby. Ganun yata mga nanay, ganun ang panahon. But it's a very healthy relationship in a sense that you are not having all this expectation na dapat ganito ka na, dapat ganyan ka na. Iyang ka, tanggap kita, mahal kita, and I'm still here as you grow and mature. No? Kaya nakakatuwa sa amin. She never take you too seriously to the point na masisira ang relationship ninyo. Hindi siya dumadating dun sa ganun. And masarap na may ganung nanay. Okay? So, bago ko pagpatuloy yung mga tanong, anong isang bagay na masasabi mong, one word, pag sinabing iko, ano ang isang word na masasabing positive na pag sinabing iko, ano yung positive word na i-describe mo anak mo? Understand kasi, yung understanding. Paki-explain. Mike. Sa kanya kasi, nanay, lagi kong gino-joke to sa kanya, yung nanay lang ang pwedeng umintindi sa'yo. Of course, pag nag-asawa siya, hopefully, yung magiging partner niya ay manawaan siya. Kasi si Iko is very special. Diba? Meron na tayong special child dito. Diba? Hindi, special talaga siya sa akin. Sa'yo. Special talaga siya sa anak ko. So, kailangan mahaba ang pangunawa ko sa kanya. Ewan ko kung ano yung pakiramdam niya sa sinasabi ko, pero lagi kong kailangan yung pangunawa sa lahat naman ng bata. Kailangan unawain mo sila sa mga anak talaga. Kailangan mahaba yung pasensya,
yung pangunawa mo. Of course, yung love kasi normal sa magulang yun. Oo, oo. Kailangan yung love natin, yung 360 degree, di ba? Normal yon sa parents. Okay. Pero yung pangunawa, hanggang saan yung pangunawa mo? Okay. Hanggang saan yung pasensya mo bilang bilang nanay. Alam niyo si Sister Vicay, no, na kilala ko siya lalo na nagtira ako dito. Siya yung hindi siya taklesa. It's just that pag nagsalita siya, alam mong sincere siya. Hindi ka para siraan, hindi ka para... It's more of, ito ang katotohanan. Sasabihin ko sa iyo kasi mahal kita. Kasi hindi ko sinasabi ito dahil pinipintasan kita. No? Kasi ayaw kitang mapahamak. Kasi the way, alam mo, pag dinidescribe ka, pati yung kapatid mo, parang ako na siya shock eh. Talaga. So, kilalang-kilala mo sila to the point na kilalang-kilala ka rin nila na hindi sila naaapektuhan, na, Mama, ba't mo sila? Hindi eh. Magkakilala kayo talaga. Right? Kasi siguro ganun kami ka-open. Yes. Kahit naman si yes. Pastor Tony, siguro lahat ng bagay na nangyayari sa akin, sinasabi ko sa kanya, para hindi siya nagugulat na may narinig siya, alam niya na. Walang, kaya nga sabi ko, wala na kayo sa aking hahanapin. Ay, wala na, nilabas na lahat. Oo, kung ano yan, kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. Hindi mo na kailangan, mas maganda kasi na open ka, kesa sa marami kang tinatago. Kasi pag may tinatago ka, yung fear mo na matuklasan ng iba na, ay may ugali pa pala tong ganito. Lalabas din pala. Yes, kasi wala namang sikreto sa Diyos, di ba? So ganun ako talaga. Kaya lang, may fear din ako na, naku, baka nasaktan ko yung tao. Kasi yung gaya nga ng sinasabi mo, yung mabilis ba ako na yung ganyan ka eh, yung prank ka ba, pero hindi ko yun, alam mo yun, yung hindi ko sinasadya. Pero alam ko yun na nasabi ko kasi hinihingi ko lagi yun ng tawad kay Lord. Lord, sorry, may nasabi na naman akong mali. Diba? Yung pero kung kilala ka, kagaya ko mo, siguro naman kilala kita, hindi ko siya tinitake na, na attack. Hindi eh. Kundi, yun ang totoo eh. Ngayon, depende na lang doon sa tatanggap na tao. Pero otherwise, sa akin, pinapakita kasi nila dito ngayon, ngayong umaga, is yung kahalagahan ng pagiging transparent sa bawat isa. Kasi mas nagiging flowing yung relationship eh, mas totoo kasi wala kang itinatago. No? So, napakaganda na ang sarap kainggitan, kumbaga, na para bang sana all, di ba? Na sana lahat ng relationship ng mother and son, husband and wife, sana ganun. But again, this is because of God. Because of God continuously working. Nagkakamali pa rin, nagkukulang pa rin, toyoin pa rin, pero at the end of the day, naroon ang grasya ng Diyos na continuously working, even yung boundaries mo, even your limitation, our limitations are being used by God to bring about His purpose. No? Hindi naman nagkataon na siya ganito, siya ganun kasi. No, God has His purposes for all. At maganda, nakita mo bilang ina na ba't ka ganyan? Hindi eh, kundi yung tanggap kita. Kung ano man ang plano ng Diyos Santo, kasama ako sa journey mo. Okay? So, bago tayo magpatuloy, paawitin natin yung nanay. Hindi natin paalisin, paawitin lang natin. At ang kakantahin niya, syempre, ay ang komposisyon ni Brother Tony. Anong title nun? Ewan ko kung anong title nito. Pero kasi dito yung message, di ba? Yung message kasi ay, kailangan alam mo na may nagmamahal sa'yo. Diba? Kasi minsan, parang feeling natin hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi ka mahal ng asawa mo, hindi ka mahal ng nanay mo. Mga kapatid, may nagmamahal sa atin. Yan, awitin ko po sa inyo. Di mo ba may nagmamahal sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may umiibig sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siyang daan at buhay,
Siya ang pastol na di ka nagkukulang. Siya noon hanggang ngayon at magpakailanman. Siya ay si Jesus. Di mo ba alam, may nagmamahal sa'yo, si Jesus. Si Jesus. Di mo ba alam, may tumitingting sa'yo, si Jesus. Si Jesus. Siyang Alpha at Omega, ang una at huli. Siyang dakilang manggagamo. Siyang dakilang manunubos at tagapagligtas. Siya ay si Jesus. Jesus ay nagmamahal sa'yo. Jesus, Jesus, Jesus ay nagmamahal sa'yo. A beautiful song with a very clear message of the love of God for everyone, no? At yan ang isang legacy iniwanan ni Pastor Tony sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, today is April 12, 2025. I would like to greet the celebrants, Sister Mercy Lalog. Ako, double cards natin birthday, niya. sister. Happy birthday, Sister Vicky Tabora from La Union, ano? La Union, oo. Happy birthday. Happy birthday, and Brother June Gonzalez. Happy birthday. Enjoy your day. Happy birthday! birthday! Enjoy your Ayan, day! Enjoy your day. And so balik tayo sa ating kwentuhan. Ano? So tanong naman natin si Bunsoy. Tawagin ko na si Bunso. Ayan. Bilang Bunso, did you ever feel that you are entitled for more, honestly, where you feel na I'm more entitled to attention, I'm more entitled to some privileges kasi bunso ako? Hindi po. Hindi po talaga. Bakit? Hindi Balance po kasi si mama eh. Balance. Hindi niya po. Parang pares namin need yun. Parang pares namin need si mama kasi talaga sa buhay namin eh. Lalo na sa bahay. So parang hindi ko iniisip na parang ako naman parang hindi naman ganun. Wala pong ganun talaga. Oo, kasi nga iba mga bunso, sorry, ang feeling nila, since bunso ako, I should have more, di ba? May ganito. At hindi ka naman pala mapaghanap na anak ever since. So, since we've been talking about yung medyo saddest moment, what would you consider as your happiest moment bilang tao? It's not a wish, it's something that happened before. Ay, mangyari talaga, ang saya-saya ko talaga. Pag mangyari po siya. Hindi. Yung nangyari na.
na pagka medyo malungkot ka or something, naalala mo na, pero yung nangyari, wow, ang saya-saya ko noon nung mangyari yun, nung maganap yung situation na yun. Would you remember na nag-encourage sa'yo, nagbigay sa'yo ng courage na sige, tumayo uli, lumaban uli. Kasi siguro sa family niyo, most especially, or sa friend mo, whatever it is, or sa, hindi pa naman sa career, no? Sa school, oo. Hindi ko po maisip yung talaga yung pinaka-happiest moment ko. But can you give one example? Pero yung before po, sobrang saya lang po namin. Ngayon po, actually ngayon, sa ginagawa po naming tatlo, na yung pag nagka-camping po kami talaga. Yun po yung masayang ginagawa po talaga namin. Pero yung before po kasi talaga is, syempre, yun nga po, pag kasama si Pastor Tony, pag sa outreaches nga po, yun nga po, kasi parang na-share din po ni Pastor Tony sa mga prayer meeting niya sa outreach, parang ito yung bonding namin ng pamilya, parang umakyat sa kipot, ganun po, nakapost pa po yung kay Pastor Tony sa Facebook. Parang ayun po yung masayang araw po sa. So, alagay ko, nasagot mo yung tanong ko eh. Ang masayang moment ninyo ay yung nagbabanding kayo bilang isang family. Kasi sa mga bata, and we would always talk about this, no? Kung gusto nating ang anak natin, let's say, kagaya nito, mga kaya na lumabas mag-isa ng pintuan yan, hindi mo na mapipigilan yan eh. May mga, especially young people, pag may problema, instead of going back to the nest, to the family, naghahanap ng barkada, naghahanap ng mga pwedeng mapagsabihan. But in your case, pareho naman sila, umuwi sila ng bahay kasi they have good memories of that family. Masasabi bang gano'n na sitwasyon mo? Si mama po talaga parang takbuhan po namin si mama. Pag yun nga po, yung parang example niya po is yung other youth po na naghanap ng kaibigan pag may problem. Sa amin pagpasok namin, mama may ganito agad yun. Parang pagbukas pala ng screen, sasabihin agad namin, mama may ito, may ganun agad. Ah, talaga? Yes po, may ganun po. Wow. So, napakaganda kasi nga, ito yung situation sa buhay ng pamilyang ninyo na hindi kayo nag-aatubiling buksan agad kung ano man yung dapat ma-resolve, no? Kaya nga happy memories eh, di ba? May mga crisis, pero it would end up in a happy memory because of your relationship with one another, which is very important sa pamilya, by the way. Hindi lang dahil sa mga bata, kundi hanggang pagtanda eh, no? Eventually, ang stability ng bata has something to do with the memories, no? Especially as a Christian. How do you see papaano yung pagiging Christian formation mo? Dito ka pinanganak, dito ka lumaki, tatay mo pastor. Paano ito nakatulong kung ano si Nico ngayon? Yung understanding ko po bilang Christian, yung kailangan ko po si Lord sa buhay ko, sa nangyari. Kasi kahit nga po sobrang bigat nung nangyari, kay Lord pa rin po ako lumalapit, hindi sa ibang bagay eh. Nandiyan na po yung given na yung hobbies ko kasi para lang malibang, ganyan. Pero kay Lord pa rin po ako lumalapit, like, pray, kausapin si Lord talaga tuwing gabi. So, yun po talaga, being Christian po talaga. Alam ko po sa sarili ko na si Lord yung lalapitan ko. Although na dyan si Mama, syempre, makapagsabi ako ng problema. Pero sa dulo pa rin po ang mangyayari, parang ang mapupuntahan ng pag-uusap namin is kay Lord pa rin po eh. Parang mag-pray kami about dun sa nangyari. So, hindi lang ikaw. Yes po. Sa lahat ng pangyayari, you would always come to a point na meron kayong isang desisyon, dalhin natin kay Lord. Yes po. Oh, how we pray that every Christian, kasi kahit Christian, hindi eh. Hindi naman ganun na nangyayari. Minsan nauwi sa away. But because of the environment, which I believe Pastor Tony and your mom, nag-create sila ng situation kung saan ipinakita sa inyo na the middle of all of this is Christ. Yeah, go ahead. You want to say something? To the point na ngayong ikaw as a young man, na-imbibe na sa'yo yung wala na ang tatay ko, I have to stand on my own as a young man. But at the same time, hindi pa rin kung kaya maging independent, kailangan ko pa rin ang Diyos. Gaano ka ka-close kay Lord? Paano mo nalaman na close ka na? Close na ba kayo? Ayun na nga. How would you describe your relationship with Jesus?
Hindi ko siya, how do I describe? Magbigay ka ng example na may glimpse kami nung paano kayo mag-usap, paano mo siya tinitingnan, paano ang reaction mo pag may sitwasyon. Kasi may perception na po, dahil nga po dito po sa environment po natin, may perception po ako na alam ko, God is everything nga po talaga. So, lahat po talaga. So, yung description ko, relationship ko kay Lord, siya lang po talaga nilalapit ako sa lahat. And then, sa mga blessings, yan nga, parang kahit nga after kumain, thank you Lord sa work, parang ganun po, parang magsasalita ako ng malakas sa work na sa surroundings ko po sa office, parang thank you Lord, parang ganun po. Yun po yung parang relationship ko. Nandun po lagi si Lord sa lahat ng parang ginagawa ko po. So never kang nahiya na sabihin sa lahat na may relationship ka kay Yes po, Jesus never. Christ. Parang yung mga outside friends ko din naman po, they know naman po na Christian ako, then yung may si Pastor Tony nga po is pastor po. Yung dad ko po is pastor. Curious lang ako, magmula na mag-umpisa tayo, hindi ko narinig na tinawag mo siyang tatay or daddy. You would always address him as Pastor Tony. Why? Kasi before po parang ang saya ni Papa nung time na yun. Nung naging pastor siya sa Compi. So for you, pride mo yon na ang tatay ko ay pastor. Okay. Kasi, di ba usually, si daddy, si tatay. So he would always go to the third person. Yung pala, I am so honored that I have my dad as a pastor. And of course, hindi lahat ganun niya masyadong pinahalagahan yung, hindi trabaho Hindi. Yung pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa tatay niya. And he would always say, si Pastor Tony. Curious ako So, maganda yun. Maganda yun. Anong uri ng relasyon kayo meron ng tatay mo na pag nagalit siya sa'yo, paano niya, may problema kayong dalawa, even as a young man, paano ninyo dinidil ito nung buhay pa siya? Paano? Kasi mahal na mahal mo, kita ko Anong merong dealing ang tatay mo sa'yo pag, sabi natin, pag tinutoyo ka o may mga ginawa kang hindi tama, paano niya hinahandle to? Hindi ko kasi siya mako-compare before kasi ay ngayon sa dati. Kasi si Papa kasi hindi siya masalita. Tough love kasi si Papa. What do you mean tough love? May palo, ganyan po nung bata kami. Okay. Yes, ganun po kami. May times po na gano'n, kausapin ka, tas yun nga po. Papaluin ka muna tapos kakausap, ganun ba yun? Kasi yun nga po, sobrang kulit ko po talaga nung bata. So, pero pag nakikita ko, kung daganan mo yung tatay mo, kung ano, he's a disciplinarian, right? Pero yung kulit niya sa tatay niya is parang, hindi lang normal parang ang close ninyong dalawa siguro ano yung attitude mo sa tatay mo? Bakit kahit sabi mo nga tough love, pero kung paglaruan mo tatay mo, siguro yun po yung character ko po talaga sa parents ko. Parang inyong lambing ko sa kanila yung kakulitan ko. Yung bigla kong sumasampa sa likod ni Papa, parang ganun. Tapos kay Mama naman, yayakapin ko tapos hihigpitan ko. Parang yung kakulitan ko po sa kanilang dalawa, yun yung lambing ko sa kanila. That's your expression of love for them, right? Oo. Kasi very rare yung makikita mo, usually, di ba, formal na. Pero siya, he can be playful kahit sa tatay niya na, sabi nga niya, usually, di ba, pag disciplinarian, medyo, sandali, may boundaries. But in your case, you never saw that boundaries? O paano? Hindi po talaga kasi siguro tanggap nila or na alam nila na ganun ako sa kanila. Kahit sa bahay siguro. Kaya kahit sa labas kami, kahit gumanon ako sa kanila, hindi sila nagrereklamo kung ba't ako ganun ako. Actually, pag ang anak ko ganun, hindi ako magrereklamo, matutuwa ako. Kasi spontaneous Di ba? Good evening pa. Di ba? Mano. Siya hindi talagang, kulang lundagin niya yung tatay niya And for a father, that means assured ang anak ko na mahal ko siya. Minsan pwede ka magsabi, I love you, I love you, I love you. Pero na-express mo ba, nararamdaman ba nung tao yung sinasabi mong I love you? Sa kanya, hindi na niya kailangan magsabing I love you Dahil pinaramdam niya na kahit na anong kulit ko, alam ko mahal mo ako. And it's the same case with our relationship with God, our Father.
na hindi naman natin sinasabing gagawin natin ng mali. Do you have the same kind of attitude towards God? Na, Ay, hindi. Kasi, hindi naman, in a sense na parang you can be you. yes po. Sa activity siguro po. Sige nga, pwede ka ba Parang magbigay syempre, ng... yung pagiging playful ko nga po, sa activity ko po siya nalalabas. Parang sa mga physical, sa mga kasama ko sa activity. Pero yung gawain naman po is for God naman po yun. How do you talk to God? Paano ka makipag-usap sa Diyos? Mabait po ako eh. Example, give us a scenario, paano ka makipag-usap? Sige, magdrama ka ng konti ngayon. paano ka makipag-usap kay Lord? Kunwari, may problema, ayan. How would you tell him yung problema? Umiyak ako kay Lord pag may problema po eh. Oo po, pag ganun. So, iba po pag kinakausap ko na si Lord syempre, nasa kwarto lang ako, syempre. Pag ganun po, mabait po. Hindi po ko yung parang, kasi pag sa personal po kasi parang humingiti-ngiti po ako lagi, ganyan. Pero pag kay Lord po, yan, naglalabas po ako ng emotion kay Lord. Naalala ko yung Matthew 6, di ba? When you pray or when you want to talk to me, get inside your room, close the door, and you talk to me. Meron akong na-struck ako sa sinabi niya na napakahalaga. Not only for spiritual health, but for physical health. Marunong siyang umiyak, hindi siya macho-macho. This is so important sa prayer life natin. Kasi, like pwede kami magsalita, Lord, may problemang ganito. Pero yung prayer na you pour out everything, hindi ka umiyak eh. Sabihin, hindi ho ako nagtitira sa sarili ko, ibinubuhos ko lahat kung ano ako, at sinasabi kong kailangan kita. Nabibiro ko lagi. Tingnan mo yung mga babae, ang hahaba ng buhay. Bakit? Pag nagkwentuhan, iyakan ng iyakan. Ang mga lalaki, magiinuman. Kinabukasan, wala ng pera, may utang pa, hindi pa nasabi hindi na-resolve yung issue. So in your case, do you try to do that in your life na pag may issue, you try to resolve it? So, yes po, dun sa nangyari nga po, yun po yung naging natutunan ko po talaga. Yun nga po, yung sa pag-iyak. Kasi naging open nga po talaga kami, sabi nga po ni Mama. Naging open po talaga kami kasi sa nangyari din po kasi parang naisip ko din po parang pag hindi ko po siya nilabas, ako po yung nahihirapan. Parang mabigat, parang hindi ka makamove on talaga pag hindi mo siya nailabas. Kaya yun po talaga yun. So pag let's say may tampo ka kay mama mo, what do you do? Wala, parang di po ako nagtampo kay Mama. Talaga? Parang sa isip ko po parang ano naman po karapatan ko para magtampo kay Mama. Siya na nga po lahat sa gawain. So, may ganun po akong parang ba't po ako magtatampo sa mama ko? Kasi parang wala pong karapatan magtampo, parang ganun po. Narinig mo? Anong Kasi reaction? I do everything. Lahat. Kunyari sa bahay. Minsan nagsasalita din ako. Pero thankful din ako. Kasi sabi ko nga sa'yo, kahit anong pagalit ko sa kanya, kasi pinagagalitan ko rin siya. Kahit anong sabihin ko sa kanya, hindi siya nagtatampo nga, hindi siya nagagalit. Yun lang, yung minsan, yung may nangyari nga na, yun ngang na-hold up siya, yung hindi siya iimik, kami nga yung nagagalit na, wala kaming kasalanan sa'yo, bakit ka hindi umiimik? Yun yung way niya ng way That's the niya. way how he handles the problem. Oo, But hindi sabi na nga, imik. Maganda nga sa kanya, sabi niya, hindi ko what they call this, hindi ko kinikim-kim to, dinadala ko kay Lord. Was that the point na ano nangyari nung ma-hold up kayo? How did you bring this before God? Yung time na po nun, actually dumiretso kami kay Papa. Okay. Nung sinundo po nila ako sa office, sabi ko, punta tayo kay Papa parang. Tapos yun, nag-pray po kami doon, then umuwi. Then yun nga po, hindi po, kasi parang hirap ng situation sa nangyari. Although, tinatry namin ma-resolve ng kuya ko po, kasi para matrack yung phone. Tapos yun, syempre, mabigat din po sa akin, kaya hindi po talaga ako imik. Pero, syempre hindi po talaga ako makaka-imik. Parang hirap po kasi i-accept yung nangyari. So, siguro po kasi nasanay sila ni kuya na yun nga po, playful, makulit sa bahay. Tapos biglang gano'n. Kaya alam nila parang pag may konting problema or may galit ako or something po, yun nga po, hindi ako naimik sa bahay. Siguro ayun po yung ano nila. Maganda rin naman pala, no? Wala kang maitatago. How does your kuya help you in
yung relationship mo sa kuya mo. Sabi kasi ng nanay mo, mag-aaway yung dalawang yan, galit pa siya. Kayong dalawa lumabas na kasi, lumabas na kayo, may binili kayo. Paano attitude mo sa kuya mo? Kuya mo siya, right? So you give him the authority or what? You respect his being kuya? Tell us about Ngayon it. po, parang siya na rin po kasi yung ayun nga po, parang tumatay yung tatay sa akin. Lagi naman siya, alam ko pong nasa likod ko lang po siya lagi. Pero yung kung paano po ako kay kuya ngayon, parang same lang po kay mama eh. Mas makulit po ako kay kuya actually. Sobrang kulit ko. Minsan natutulog po yun. Dadaganan ko siya. Mas makulit po ako kay kuya. Actually po. Yun po. So, yun ang expression mo of saying mahal kita. Siguro po. Pero kasi naiintindihan nila po ako yung ganong. Kasi pag si kuya po, kunyari po, pag may nakaupo po kami sa supatas, nakatulog po si kuya. Pag kinulit ko siya, hindi siya nagagalit eh. Parang kakamot na lang siya siguro sa ulo. Na parang ganun po. Bigla niya kasing gigisingin. Parang kanina ginawa mo. Ginising mo rin siya. Kanina naman kasi alam niya na may appointment kami ng 3 o'clock. Kaya okay yun. Okay. Yung kanina. Sige, ayusin na lang natin. Anyway, anong mabibigay mong advice bilang isang young person sa mga taga CSM? Ayan. Ito pala si so mas kilala ka ngayon. Now, siguro isang gusto nating tignan is ano ang gusto mong malaman nila tungkol sa'yo na ito ako. You understand? Opo. Sige. Kung gusto niyo po sabihin. Basta naalala ko po yung sa Youth Art Fellowship, parang Okay. si Sister Rose po parang nagsabi po siya ng gano'n. Tapos parang nagturo siya ng youth, then ako po yung nagturo. Then yung isa po si Kuya, which is si Kuya po. Parang ang tanong niya is, ano ba yung hindi namin pagkakakilala kay Iko, tinatanong niya kay Kuya. Ang sabi ni Kuya, mabait. Kasi ang explanation ni Kuya po is, ang pagkakakilala po kay Iko is makulit nga po. Mhm. Pero which is, yun nga po, may kabaitan naman po. Opo, yun nga, mabait naman po. Then sa advice siguro po about sa family, maging open lang po siguro yung mga youth. Kasi ayun nga po yung parang problem ngayon sa kabataan, parang lagi nga pong social media yung priority. Kasi ang hirap din po kasi pag social media, then doon mo nire-release yung emotions. Parang wala ka naman pong kausap dun, which is yung phone lang. So, ang po talaga is maging open sa family, lalo na sa parents, para alam nila yung nangyayari sa'yo. May mangyari mang hindi maganda, di ba? Parang nandun pa rin yung magulang mo para gumabay sa'yo. Salamat. So, dito ipinapakita sa atin kung gaano kahalaga ang pamilya. No? Hindi lang basta pamilya na nanay, tatay, kundi yung pamilyang Kristiyano na ang prinsipyo ng Diyos ang siyang nangingibabaw. No? In spite of the limitations. Sabi nga, makulit ito, ganito siya. Pero in spite of that, yung grasya ng Diyos na dumadaloy na maging harmonious pa rin. Maging harmonious pa rin ang relationship ninyo. So, salamat kasi normally nga, ang pagkakakilala ko lang sa kanya is si Nico because hindi naman ako pwede makipagbarkada sa kanya pati. So, salamat at mas nag-open ka sa amin, mas nakilala. At on our part is yung pagmamahal ng kapatid sa kapatid na hindi lang dahil sa, ayan ka, di tanggapin. Hindi yun eh. Kundi na-appreciate namin yung uniqueness mo bilang ikaw. At alam namin na merong kang role, no, sa buhay ng bawat isa. Lahat naman tayo dumadaan, no? May mga taong dumadaan din sa buhay natin. Dumadaan yan for a purpose. No? Sabi nga, regalo tayo sa bawat isa. So, yun ang tinitingnan natin bilang isang Kristiyano na may pagpapahalaga tayo sa relasyon natin, bawat isa, lalo sa pamilya, no? Kasi hindi yan dumaan sa buhay mo nang walang kadahilanan. Especially as a family, it's a way to grow. The best way to mature talaga is in the family first. Kung anong hinugot mo yan, yun ang idadalin mo sa labas. No? So, salamat sa maikling panahon na kami ay binigyan nyo ng pagkakataon to have a glimpse of your family. At kung pwede nga sabihin, sana all, na kung meron tayong makukuhang maganda dito sa pag-uusap na ito is yung
let's pray for our family. No? Some of us have problems, lalo na yung mga kapatiran. May problema sa anak, may problema minsan sa nanay din, problema sa asawa. Sabi nga, nothing is impossible with God. But we have to do our part. Hindi yung blame game, ay kasi siya, hindi. No? Kagaya ng pamilyang pinakinggan natin ngayon, ginawa ng bawat isa yung ipinagagawa ng Diyos sa kanila. And at the end of the day, nakakatuwa, ikaw ang lumago. Right? Tinulungan mo yung isa na mag-mature, tinulungan mo isa na mag-grow, but at the end of the day, makikita mo, lumago rin ako eh. No? So, patuloy ang, patuloy ang buhay, patuloy ang struggle, pero patuloy ang pagmamahal ng Diyos na nararanasan natin sa ating buhay. At meron kang aawitin, di ba? Ano yung pangalan anong title ng kanta mo? I am amazed po. Ayan, so tawagin natin si Brother Iko para sa kanyang, ay maganda yun, I'm amazed, talagang kamangha-mangha. Ayan. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Is too deep. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. Cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Is too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Thank you, Lord po. Indeed, the love of God is amazing. Kamangha-mangha, di kayang malirip, di kayang maunawaan. Pero salamat na lang, patuloy nating nararanasan. No? At ang kasama nating mother and son ay nagpakita kung saan sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Kahit sino sa atin ay maaawit yung tinatawag na I am amazed na. Hanggang ngayon naman, no, we're still amazed sa mga ginagawa na. Kaya nga, andito pa rin tayo, patuloy ang buhay, hindi dahil sa, wala, yan gagawin. Alangan. Hindi, we expect and we actually anticipate more Dahil nga sa naranasan natin, ito, bata pa, so marami pa siyang dadaanan, pero ang ganda na ng foundation, na nakita ko na ang Diyos sa buhay ko, hindi na ako bibitaw dito. At, marami pa siyang madidiscover. I like that word, no? Discovering more of God and exploring that life that has been prepared for Him. No? So maraming salamat sa lahat ng nakasama namin sa umagang ito. Muli po, sana ang mga narinig natin, mga kwentuhan ay nangusap sa atin upang magkaroon ng pagbabagong isip
at ma-realize natin na may mas magandang buhay, may mas magandang paraan. At yan ay ang paraan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at patuloy na pagsunod sa kanyang mga utos. Sa ganung paraan lamang po natin mararanasan talaga yung John 10:10. No? In spite of everything, it's still buhay na ganap at kasiyasiya. At bago kami magwakas, aawitin namin ang final song namin na tungkol pa rin naman sa pag-ibig ng Diyos. No? Pag-ibig mo, Jesus, aking nadarama, taglay sa tuwi-tuwi na, gabay araw-araw, kaya't ang puso kong ito'y nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambito, kundi papuri sa iyo. Aking Panginoon, ang buhay kong taglay, sa'yo iaalay, kaya't ang puso kong ito'y nag-uumapaw sa pag-ibig na iyong ibinigay, sa pag-ibig na iyong ibinigay, sa pag-ibig na iyong ibinigay, sa pag-ibig na iyong ibinigay. Good morning. God bless everybody. Bye-bye. See you Thank again. you, Lord. 2 Timothy 2:2